Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin 12 minuto po makalipas ang alas 4 ng umaga. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! I saw mommy kissing Santa Claus underneath the mistletoe last night. She didn't see me creep. Good morning po, good morning, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Ito po ay araw na ng Huwebes, December 25, 2025. Kamusta ho kayo? Kamusta ho ang Noche Buena ninyo? Malaga maunti man ang naihanda at least kompleto ang buong pamilya o di kaya naman kasama ang inyo pong mga mahal sa buhay. Ang sarap dumaan ngayon sa mga expressway. Napakaluwag, parang Ray ng Cavitex. Kaya ingat-ingat ho sa mga bibiyahe, ha? Sasagad ng speed limit. Marami rin ho ngayon ang galing sa mga party bilang pag-iingat na lang din sa kalsada sa mga nabiyahe pa. Pero sa mga katulad natin na magtatrabaho pa rin kahit regular holiday, double pay ngayong pong December 25, 2025. Kamusta ho ang selebrasyon ninyo sa mga nag-last minute shopping kahapon? Usap natin si Sir yung sa Philippine Amalgamated Samahan ng mga supermarket sa Pilipinas, ano ho? Sir Steven Kua, ayan. Sabi, nagkakaubusan na sa mga supermarket, ano ho, kahapon. May mga ilan, pero madali naman daw. Ang pagtitiyak naman, mabilis mag-replenish ng mga supply. Kaya kahapon, ng last minute shopping tayo. Marami pa naman ng stocks sa mga supermarket. Lalo na sa mga palengke, lalo para ho sa mga fresh goods. Kaya maigi talaga ngayon na hindi na sumabay sa tinatawag na last minute shopping, ano ho. Gusto nyo mamili na para sa bagong taon, pwede na ngayon dahil maluwag ho ngayon. Panigurado mga kalsada ho hanggang mamayang siguro tanghali, no? Bago magtanghali ay maluwag dahil puyat pa mga tao. At magbabalik na naman yan pagdating naman ng alas 12 ng tanghali dahil yung mga tao naman ngayon lang sa mall para manood naman ng 31st Metro Manila Film Festival. So, kanya-kanyang diskarte po, kanya-kanyang selebrasyon ng bawat pamilyang Pilipino para ho sa mga nagdiriwang ng Pasko, sa mga may Pasko. Ay maligayang Pasko po sa inyong lahat. Oras po natin alas 4:16 sa ulo ng ating mga balita. Magandang Umaga, Pilipinas!
Sa ulo ng ating mga balita ngayong December 25, 2025. Summary ng 2025 budget ng DPWH kada distrito mula kay dating Undersecretary Maria Catalina Cabral, isinapubliko na ni Congressman Leviste. 2026 National Budget. Target lagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos sa Enero 5. EDSA rehabilitation nagsimula na. Bilang ng mga Pilipinong umaasa magiging masaya ngayong Pasko, bagyang tumaas base sa survey ng SWS. AI-powered mobile command center ng LTO umarangkada na sa NLEX at SLEX. Online tracking portal para sa delivery ng balikbayan boxes inilunsad ng Bureau of Customs. Halos 14 na milyong pisong Mega Lotto jackpot prize nasungkit ng isang mananaya nitong bisperas ng Pasko. Dalawa namang sa queue ng tindahan ng sasakyan patay sa pamamaril ng mismong kabaro sa Quezon City. At magandang panahon, asahan ngayong araw ng Pasko ayon sa Pag-asa. Yan po muli ang ulo ng ating mga balita ngayong 25 sa buwan ng Disyembre 2025. Live na napapanood at napapakinggan sa 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Ngayon din po sa 18 relay stations ng DZRH mula DZRH Lawag 990 kHz hanggang DZRH Tacloban 990 kHz din at DZRH Zamboanga. At napapanood din po tayo via DZRH News Facebook, DZRH News Television YouTube channel at sa higit 1,000 cable operators sa buong Pilipinas. Samahan niyo ho kami ngayong Pista Opisyal December 25, 2025 sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Detalye ng mga balita sa aming pagbabalik alas 4:20. Po pwede tayong mag-laundry day today, ha? Kunot-on ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mantsa? All you need is Pride. Ba't pampahirapan ang self ko sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal na matitindi mantsa based on test at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Number 1. Unbeatable ang shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Sa unang araw ng Pasko, binigay sa akin ng nobya ko isang basketball na bago. Sa pangalawang araw, Good morning po, good morning. Alas 4:24 na ho ng umaga. Sa detalye na ng ating mga balita. Magandang umaga, Pilipinas! Magkape kami na lang muna tayo. At, marami pang masarap ang tulog ngayon. Sa mga mag-iinit ng mga handa nila. Magandang umaga po sa inyo. Unahin na natin ang ating good news. Nakatanggap ng sorpresa at malaking pamasko ang isang mananaya ng loto itong Miyerkules, bisperas ng Pasko matapos tamaan ng jackpot sa Mega Lotto 645. Swerte. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office sa PCSO, nagwagi ang bettor matapos piliin ang tamang kombinasyon na 27, 24, 12, 18, 42 at 03.
Ang kabuang premyong halaga lang naman ng premyo ay 13.8 milyong piso. Samantala, wala naman nakakuha ng jackpot sa Grand Lotto 655 na may premyong aabot na sa mahigit 248.5 milyong piso. Matapos walang tumama sa winning numbers na 18, 13, 39, 51, 19 at 21. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Inaasahan naman ang magiging magandang kalagayan ng araw ng Pasko. Ayon sa Pag-asa, makararanas sa maulap na panahon na may kalat-kalat na pagulan ang bahagi ng Metro Manila dahil sa easterlies. Parehong weather system din ang magdadala ng mga ulap na kalangitan na may manakanakang pagulan sa Bicol Region at lalawigan ng Quezon. Makararanas din na may hinang pagulan ng Cagayan, Isabela at Aurora dahil naman sa umiiral na northeast monsoon o amihan. Ito rin ang magdadala ng maulap na hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat at may hinang pagulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, nalalabing bahagi ng Cagayan Valley at nalalabing bahagi ng Central Luzon. Samantala, wala namang naisipatan ng Pag-asa na anumang low pressure area o sama ng panahon na papasok sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 4:26, patay ang dalawang security guard matapos umanong barilin ang kapwa nila sa Q sa loob ng isang branch ng tindahan ng mga sasakyan sa Commonwealth Avenue, Barangay North Fairview, Quezon City. Wala ng buhay na matagpuan sa loob ng car dealership ang dalawang gwardya bandang 1:00 ng hapon kahapon. Sa inisyal na investigasyon ng Quezon City Police District o QCPD, natutulog umano ang naturang mga biktima ng barilin sila ng suspect na isa ring security guard. Pero bago pa man ang pamamaril, nagsabi umano ang suspect sa isang sales agent sa kanyang planong pagpatay. Ngunit hindi nito tinukoy kung sino ang papatayin. Isa sa mga tinitingnan posibilidad ng pulisya na may nangyaring Christmas party o inuman sa lugar dahil may naamoy na alak ang mga pulis sa loob ng car dealership. Wala naman na damay na iba pa sa insidente habang patuloy ang isinasagawang investigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang suspect sa pamamaslang. Awa naman tong security guard na hindi makakasama ang kanyang hindi na talaga makakasama ang kanyang pamilya, lalo ngayon papasko pa naman. Alas 4:28, wala ng buhay na matagpuan ang katawan ng isang 15 anyos na babae sa bahagi ng Cagayan River sa Isabela. Natukoy ang biktima na si Macy Gutierrez, kilalang top performing student ng University of La Salette High School. Sa ulat ng pulisya, napaulat na nawawala si Macy noong December 17. Gayunman, tanging ang kanyang cellphone na nakita ng mga otoridad sa railing ng tulay sa Buenavista Village. Ayon sa mga otoridad, posibleng nakaranas ng emotional distress ang dalagita matapos ang umano'y break-up nito sa kanyang boyfriend. Batay sa post-mortem exam, head injury dulot ng pagkatama sa bato ang sanhi ng pagkamatayan ni Macy at hindi pagkalunod. Bagaman wala nakitang indikasyon ng foul play sa pagkasawi ng biktima, nagpapatuloy pa rin ang investigasyon hinggil sa insidente. Alas 4:29 na ho ng umaga, nasabat ng mga otoridad ang nasa 1 milyong pisong halaga ng shabu mula sa dalawang sospek sa Nueva Ecija. Uli sa akto ang mga sospek na pawang taga Bulacan habang nagbebenta ng ilegal na droga sa isang pulis na nagpanggap na buyer kahapon, bisperas ng Pasko. Bukod sa mga pakete ng shabu ay nahulihan din sila ng homemade na caliber 45 na baril. Nasa kustodiya sila ng Gimba Municipal Police at nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Drugs Act of 2002. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Babalik po tayo sa ilang pang mga reports sa labas ng ating himpilan. E din, kamustahin natin ang sitwasyon sa pagsalubong sa Pasko dito ho sa Metro Manila. Maaari ho kayo magpadala ng mensahe sa amin via text line 0919-282-6485. Ulitin lamang natin ang ating text line
0919-282-6485. At maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa ating Facebook at YouTube live streaming. Search nyo lang po ang DZRH News o DZRH News Television. Oras na natin, alas 4:30 na po ng umaga. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Baka kayo po may mga importanteng lakad, huwag din kalimutan magpaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kabadrona for sponge, bathing, and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Number 1. Ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end. Mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging tangerine chocolate. Ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang tangerine chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine chocolate 100% gawang Pinoy. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells Maligayang pasok sa atin hong lahat. Maligayang Pasko sa mga nagdiriwang ho ng Pasko, ha? Sa mga kaibigan nating Katoliko, sa mga iba't ibang sekta na naniniwala sa Pasko, lalo na sa diwa nito. Magdiwang ngayong araw. to go. Happy holidays po sa lahat, sa mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live, gayon din sa ating DZRH 666 kHz. Mix and Ang mga kasama nating bumabiyahe ngayon sa kalsada, maluwag na maluwag. Nandun ang ating kasama si Sherwin Alfaro, wala na rin talaga siyang masakyan. Pero saludo sa mga nakabiyahe pa rin ho ngayon, lalo sa mga TNVS na mas pinili na magtrabaho pandagdag sa kita sa kanila hong pamilya. What a bright time, it's the right time to Good morning kay Ivy Gutierrez ng Tayog, Pangasinan. Happy holidays po sa inyong lahat. Manuel Relente ng Binangonan, Rizal. Nori Mendoza, happy holidays po. And then kay Jimmy Punsalan Villa ng El Nido sa Palawan. Happy holidays. Echo Ferds Moises ng San Jose City, Nueva Ecija. That's the jingle bell. Pa-shoutout po kina Alma Diaz Moises, Ferds Alma Moises, Federico Moises, Pedring Baby Moises, na nandyan naman daw po sa Llaneran, Nueva Ecija. Good morning po sa inyo. Jovelyn Mayuga, Hermogenes Catalan, Billy Sumog Uy ng Antique, Swing and jingle at kay Eliam Yadao. and blow Magandang morning po sa inyo. fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell.
ay Alberto Perez Jingle bell time and jingle bell time. na binabati ng Merry Christmas ang kanyang asawa na si Shirley Perez at sina CJ, Madonna at Jaiko. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Ating suki, Miss Becky Tezuka, good morning. Time is a sweat Lani Rehuso, to go gliding binabati rin ng Merry Christmas ang kanyang kapatid na si Lorna Espanto mula sa London. up your feet. At siya naman ay nakatutok sa Kidapawan City. Rahel Sakdalan, magandang umaga po. In the jingling feet. Leonidas ng Kawayan City, Isabela. Jingle bell, jingle bell. O no, ang swerte nung nanalo sa loto. Baka ikaw to, paring Ray, hindi ka nagsasalita dyan. Nakakubra ka na pala sa loto. Prancing in Jingle Bell Square. Pero hindi pa ako nananalo dyan eh. Kasi ikaw ba, Ara, nanalo ka na sa loto? Yung Go Banana, na-try mo na. Nanalo ako sa Go Banana pero 200 pesos. Night away. Yung 20-20 tapos mag-i-scratch ka lang. Pagka may tatlo na nakuha, Riding in the one-horse sleigh. mananalo na. Giddy up, jingle Pero kung gipit na ho sa budget, magano na lang. Itabi nyo na lang ho, ipunin nyo na lang. Mas mainam. Ipunin na lang para ho sa inyong mga pamilya. feet. That's the jingle. Para ho sa inyong mga mensahe, padala lamang ho kayo sa ating text line 0919-282-6485. That's 0919-282-6485. At sa ating pong DZRH News Television YouTube channel, ang i-search nyo lang po ay DZRH TV Live. Lalabas na yan. Unang-unang lalabas dyan. Iyan na ho yun. And blowing Mario Venyara. now the Happy holidays po dyan naman sa Santa Cruz, sa Laguna. jingle bell. Good morning, good morning. Jingle bell. December 25, 2025, Pista Official. At narito na ang nahirapang sumakay kanina. RH6, Sherwin Alfaro. Sherwin, happy holidays. Talagang binalita ko pa. Pero Merry Christmas sa lahat. Unang-una sa lahat po ng patuloy na tumututok at nakatune in sa DZRH. Yun. Alam namin na sa gantong panahon ay kasama namin kayo. At dahil kasama namin kayo, mamaya po pag-iikot pa rin kami. Ba, may Pasko panalo May pa rin Pasko tayo. panalo pa rin tayo kahit na mismong araw ng Pasko. Yun talaga yung gusto natin na maibahagi sa ating mga kababayan na yung pasasalamat po namin ay hindi natatapos na lalo na ngayong araw na to. Dahil Ito talaga yun. may mga sorpresa ngayong araw na to. Aba. May mga sorpresa ngayong Hindi araw lang, na to. hindi lang 1,000 yan. Hindi lang mini component yan. Nako, kaya naman magantabay kayo today dahil mag-iikot po yung DZRH News team para magbahagi pa rin ng ating pagpapasalamat Yan. sa ating mga kababayan dahil hindi nyo kami iniiwan, sinasamahan nyo kami kahit na festive day ngayon nakatutok pa rin kayo sa Marami. radyo. Oo. Sa radyo at nag-viral nga yung isang lola na nabanggit mo na ba? Tayo ang hindi pa. Tayo ang naalala. Nagpapasalamat sa isang noontime show pero maraming salamat din sa Maraming inyo salamat na po. kahit papaano hindi nyo nakakalimutan yung radyo at susubukan nating hanapin si Lola. Yun naman. Pagpapalapit natin kay Lola. Kaya sa mga nakakita, may mga nakakilala kay Lola, maaari nyo rin Maaari nyo kami i-message kung Oo. alam nyo kung saan matatagpuan si Lola para mapagpasalamatan din namin siya na kahit papaano hindi niya nakakalimutan yung radyo, yung mga DZR. Hanggang R lang yung nabanggit niya noon pero dinugtungan nila Na, bossing. parang nag-sink in na sa kanya. Kaya naman, yun po yung bahagi ng pagpapasalamat namin sa inyo na ngayon po gusto namin kayong maging masaya na gunitain yung araw ng Pasko at napakarami sa ating mga kababayan din yung nagtatrabaho gantong oras na alam namin na dapat na kapiling nyo ang inyong mga pamilya, kasama nyo ang inyong mga mahal sa buhay sa gantong mga oras pero dahil sa tawag ng inyong trabaho nandito kayo at naka-duty kasama namin. Yun. Yan. So, Yuel, Merry Christmas sa'yo. Merry Christmas din sa lahat ng nasa New Center. Simulan mo nang batiin Ka Sherwin, yung mga pamilya at sino pang mga Yung nasa mga bahay nasa na kasama bahay, kagabi. Yung mga nasa bahay tulog pa dahil nag-party sila kagabi. Aba. Pero
ako ay maaga akong natutulog, iniiwan ko sila, bahala sila sa pag-aayos, pagliligpit, pagkatapos ng medianoche, Noche Buena. Medianoche pala is a New Year. Sa New Year, So, Noche Buena. Tapos, yung mga nasa bahay, Merry Christmas to all sa mga kapatid ko, sa mga nasa malayo din, kagaya ng kapatid ko sa abroad, si Shena Alfaro. Merry Christmas. At yung mga pamangkin ko na hindi pa nakakapunta sa bahay, Pumunta na. bahala kayo. Bahala kayo. Kala ko may hinanda ka ng dilaw dyan eh. pag syempre may mga allocation, ganun. May mga na yan, may mga Aba, iba ito ninong talaga. Naka-reserva na sa kanila yan. So, Merry Christmas to all, and Merry Christmas sa lahat po ng patuloy na nakikinig at tumututok sa DZRH. Kayo po ang dahilan ng aming patuloy na pagsusumikap araw-araw. Araw-araw. Sa pagising namin tuwing umaga, kayo po ang palaging rason na nandito kami dahil nandiyan kayo para sa amin palagi. Maraming salamat. Merry Christmas. Sherwin Alfaro, Happy Holidays. Merry Happy Christmas holidays, sa lahat. Ayan. Si Yuel, ang aga-agang gumigising din. Marami tayo rin mga kasama sa kalsada, lalo sa mga security guard na nakakasalubong Oo, at saka natin, yung mga nakapila ngayon doon sa Revilla Residence dyan sa marami, Imus, ang haba na ng pila. So namimigay ba si Senator I think Bong? tradisyon na yata yun ng Taon-taon. kanilang Yun. pamilya taon-taon. So kahit na yung iba doon na sa pila natutulog, dumaan ako ng alas 3 sa madaling araw, nagulat ako, ang haba na ng pila ng mga tao. So, Merry Christmas sa inyong lahat dyan. Thank you, Okay. thank you. At abangan nyo, yung sinabi ni Malakas agent natin Sherwin Alfaro na mag-iikot ngayon kung saan ang kanilang lokasyon. At yan na, naghihintay na swerte sa inyong Yes. lahat. Merry Christmas. Mix and a mingle in the jingling feet. Tabayaran nyo pa po, iba pa nating mga gusto pang bumati, sa mga, lalo sa mga kasama natin dito sa DZRH na naka-duty. Ngayon bibigyan daan natin yan. Kahit kayo po na mga nakikinig sa amin, pwede ho kayong tumawag. Sa natin ang ating linya. Bigay nga tayo ng isang katina ng landline natin na pwedeng tawagan ng mga gustong bumati. Bigay natin yung line 4, One horse. isang landline, tsaka isang smart, parang Ray. Isang line 4 tsaka smart number natin. Open natin para sa mga gustong tumawag at magpaabot ng pagbati sa kanilang mahal sa buhay, lalo kung kayo ho ay malayo sa inyong pamilya. Oras ho natin, alas 4:45 na ho ng umaga, 15 minuto bago mag alas 5. Magandang umaga, Pilipinas! Balik pa rin ho tayo. Pumasok ka na dito. Hi dito Ralyo ng Malaysia. Mga suki rin natin ito. Good morning po. Ganyan din kay Charita Avengoza ng binabati ng Merry Christmas ang Avengoza family at Oreto family. Happy holidays po sa inyo. Ganyan din kay Leonardo Salmorin Jr. ng Sibalom Antique. Good morning po. Good morning. RD Imperial ng Carmona City sa Cavite. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. Charita Avengoza, maraming salamat po sa pagbati sa lahat ng mga kawani, mga kagawad natin, hindi lang dito sa DZRH kundi sa buong industriya. I gave you my heart. Reynaldo Quiñones ng Batangas City, good morning po, happy holidays. Fred Palses ng Sydney, Australia. Maridel Furukawa, good morning po. And then kay Tristan Wyatt Gulay. Naimbag na bigat kay Leonidas na nakatutok sa Kawayan City, Isabela. Mario Verania ng Linville Diamond ng Santa Cruz, Laguna. Good morning po. And then kay Francisco Alcance ng Lucena City.
Salvador Villaruz. Happy holidays po sa lahat. Tell me, baby, do you recognize me? Ito, may humihirit, Mario Verania na nakatutok dyan naman sa Santa Cruz, Laguna. Sana ay mabigyan daw ng mini component. With a note saying I love you, I'm Lilia Gahukom ng Santa Rosa, Nueva Ecija, good morning. Ngayon din kay Grace Taboy ng Taladtad family, binabate from General Trias sa Cavite. my heart, but the very next day you give it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Oras po natin, 10 minuto bago alas 5 ng umaga, balik ho tayo sa ilang pa nating mga balita. Maganda umaga, Pilipinas! Lalaki namang nakapag-uwi ng ibang motorsiklo dahil sa sobrang kalasingan. Arestado ho sa San Fabian, Pangasinan. Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay RH38. Freddy Fajardo. Freddy. Malungkot ang naging Pasko ng isang 26 anyos na si Mark na kawan ng Sangguniang Bayan ng San Fabian matapos mawala ang kanyang motorsiklo habang siya nagsasaya sa kanilang Christmas party na ginanap sa covered court ng bayan. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Danilo Perez, nag-report sa kanilang himpilan madaling araw kahapon si Mark dahil sa pagkawala ng kanyang motorsiklo. At kinahaponan isang LGU employee ang lumitaw sa police station na siyang itinuturo ng testigo na kumuha ng motorsiklo ni Mark. Ayon sa suspect, bago mag-alas 12 ng hating gabi, nagpasya na siyang umuwi ng bahay dahil sa kanyang kalasingan at pagdating niya sa pinagparadahan ng kanyang motorsiklo ay marami ng motor doon at dahil sa madilim ay sinubukan na lamang niya ang kanyang susi na isaksak sa mga nakaparadang motorsiklo na pumasok naman sa motorsiklo ni alias Mark. Kaya sinakyan niya na ito subalit nakalampas siya hanggang sa Mangaldan at dahil sa kanyang kalasingan hirap na siyang magmaniho kaya pinag-usapan na lang niya ang isang tricycle driver na hatid siya sa kanilang tahanan at tiniwan sa gilid ng daan ang motorsiklo niyang sinakyan. Subalit ng puntahan ay wala na doon na natangay na ng iba. Sa ngayon nasa kustudiya ng San Fabian Police Station ng suspect para sa kulang disposisyon. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo Aristarte Taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Freddy Fajardo. Sa iba pang mga balita, alas 4:52, patay ang isang babae matapos na pagsasaksakin at gilitan pa sa leeg ng kanya mismong live-in partner sa barangay 31, Caloocan City. Itong bisperas ng Pasko, nakuna ng CCTV ang pagtatalo ng mga biktima at ng sospek sa gilid ng kalsada sa nabanggit na lugar. Sa footage, nakitang sinakal ng lalaki ang biktima habang narinig din ng mga kapitbahay ang sigaw ng babae bago nakitang kumuha ng patalim sa kanyang bulsa ang sospek at ginilitan ito. Ayon sa ina ng biktima, dumalaw ang dalawa sa kanilang bahay upang magdiwang ng Pasko. Nabatid naman na madalas magtalaw ang dalawa dahil sa selos at iba pang issue. Patuloy naman na tinutugis ng mga pulis ang live-in partner na suspect sa krimen. Inilala naman bilang Most Child-Friendly City sa 2025 Presidential Awards for Child-Friendly Municipalities and Cities ang lungsod ng Quezon. Ito ang kauna-unahang Presidential Award sa ilalim ng Highly Urbanized City category na natanggap ng lungsod. Pinasalamatan naman ni City Mayor Joy Belmonte ang Council for the Welfare and Children at ang mga ahensya ng gobyerno na nasa likod ng nasabing pagkilala. Kasabay nito, tiniyak ng alkalde ang patuloy na pamumuhunan ng lungsod para sa mga programang poprotekta at magsusulong ng karapatan ng mga bata. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Nakapagtala ang Department of Health o DOH ng 2 kaso ng pagkamatay dahil sa non-communicable disease mula December 21 hanggang kahapon, bisperas ng Pasko. Base sa datos mula sa 10 pilot monitoring sites ng DOH, isa sa mga biktima ay nasawi sa stroke habang ang isa naman sa acute coronary syndrome. Hit ng ahensya sa 79 na recorded cases ng non-communicable diseases. 45 sa mga ito ay kaso ng acute stroke, 25 ang acute coronary syndrome at 9 ang bronchial asthma. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng DOH ang publiko na maging maingat at malusog ngayong holiday season. At
Iwasan ang pagkain ng mga matatamis, matataba at mamantika katulad ng handa ni paring Ray Taladro kagabi. Oras natin, 6 na minuto ho bago alas 5 ng umaga. Itinaboy ng Philippine Navy ang isang Chinese warship, Jiangkai 2 class frigate ng People's Liberation Army Navy malapit sa Zambales. Sa ulat ng Philippine Navy, nakita ang Chinese warship na may bow number 569 sa layong 41 nautical miles sa timog kanluran ng Capones Island. Ayon sa Northern Luzon Naval Commando o NLNC, hindi malinaw kung ano ang layunin na nasabing barko, pero tiniyak naman ni LNNC Commander Rear Admiral Richard Gonzaga na tinapatan ng Chinese vessel sa tinawag nilang non-escalatory manner. Unang ipinadala ng Philippine Navy ang BRP Emilio Jacinto upang kumpirmahin ang presensya ng naturang Chinese warship, at nang makumpirma, i-deploy naman ang BRP Diego Silang upang magsagawa ng radio challenge. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Sa iba pang balita, abot sa 21.4 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang nakumpiska ng Bureau of Customs Ninoy Aquino International Airport o BOC NAIA sa Pasay City na nakapaloob sa 5 parsel na idinektarang consumer items. Sa ulat ng BOC, may lamang halos 3 kilo ng shabu at halos 1 kilo ng high-grade marijuana o kusya na sabing kargamento na idineklara bilang outdoor wall lamp, bag, digital media disc, merchandise at libro. Pinuri naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno ang pagiging alisto ng mga tauhan ng BOC NAIA na anyay sumasalamin sa patuloy na pagsisikap ng ahensya na mapigilan ng pagpasok ng ilegal na droga sa bansa. Nasa kusodiya na ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang mga nasabat na ilegal na droga, habang inaalam pa kung sino ang nasa likod ng tangkang pagpupusilit nito. Nakakaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Customs Modernization and Tariff Act. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Pinag-aaralan na ng National Police Commission ng NAPOLCOM ang pagkakaroon ng bagong mobile-based leadership tool para sa mga police chief bilang bahagi ng technology-driven at research-based policing ng komisyon. Kamakailan lamang personal na kinausap ni NAPOLCOM Commissioner Rafael Calinisan ang mga mayakda ng isang Officer Senior Executive Course o OSEC research study na nagmumungkahi ng isang digital platform para magbigay ng operational guidance at decision support resources para sa mga lokal na commander. Bibihirang pagkakataon na nasabing hakbang kung saan ang isang mataas na opisyal ay mismong nag-renew at nakinig sa presentasyon ng research project ng isang estudyante. Punto ni Kalinisan, mahalaga sa isang leader ang pagkakaroon ng oras para makinig lalo na sa mga pananaliksik na nag-aalok ng praktikal na mga solusyon sa mga hamon sa operasyon ng pulisya. Magandang umaga, Pilipinas! Maglulunsad naman ang Social Security System o SSS ng microloan program sa susunod na taon. Ayon kay SSS President and CEO Robert Joseph Montes de Claro, bahagi ito ng mas ligtas at abot-kayang paraan upang makahiram ng pera ng short term na may 15 hanggang 70 araw na tenure at 8% na interest rate kada taon o 0.67% kada buwan. Inaasahan ang implementasyon ng naturang loan program sa unang bahagi ng 2026. Samantala, ipatutupad naman ng SSS ang second tranche ng pension reform program para sa mga pensioners sa September 2026. Alas 4:58 na po ang ating oras. Naglunsad ang Bureau of Customs ng online tracking portal para sa door-to-door deliveries ng balikbayan boxes sa mga pamilya ng overseas Filipino workers o OFW. Sa pamamagitan nito, maaari nang ma-view sa OFW corner ng opisyal na website ng BOC ang listahan ng mga balikbayan boxes na nakatakdang i-deliver. Kailangan lamang iscan ng QR code o bisitahin ng website na customs.gov.ph. Makikita sa portal ang ilang impormasyon tulad ng Bill of Lading, Container Number, Consolidator, Deconsolidator, bansang pinanggalingan at status ng delivery.
Nagpaalala naman ang BOC na walang kailangang bayaran sa pag-deliver ng balikbayan box sets o boxes at ang site ay patuloy na ina-update sa bawat rollout ng door-to-door delivery. Magandang umaga, Pilipinas! Isang minuto na lang ho at alas 5 na ng umaga sa pagpapatuloy ho ng ating balitaan. Gustuin pa rin natin ang magiging kalagayan ng panahon. Maya lamang sa magitan ho ng DOST Pag-asa. Oras ho natin, alas 5 ng umaga. Brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Bayang napuno ng trahedya, bayang ninakawan ng pag-asa, saan pa ba papunta? Ngayong Kapaskuhan, magsilbi tayong pag-asa ng bawat isa. Sa mundong puno ng kadiliman, magsilbi tayong mitya ng liwanag at pag-asa ng iba. Gaya ng pag-asang hatid sa atin ng sanggol na isinilang sa sabsaban, na isinilang para tubusin ang ating mga kasalanan. Pagbabagong hatid ng bagong taon, naway maging tulay ng ating tuluyan at totoong pagbangon. Dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. Alas 5:02 na ho ng umaga sa ating headlines. Summary ng 2025 budget ng DPWH. Kada distrito mula kay dating Yusek Cabral, isinapubliko na. 2026 National Budget Target Lagdaan sa Enero 5. EDSA Rehabilitation nagsimula na. Bilang naman ng mga Pilipino umaasa ang magiging masaya ngayong Pasko, bahagyang tumaas ayon sa SWS survey. AI Power Mobile Command Center ng LTO marangkada na sa NLEX at SLEX. Online tracking portal para sa delivery ng balikbayan boxes inilunsad ng BOC. At magandang panahon asahan ngayong araw ng Pasko ayon sa Pag-asa. Muli po yan ang headlines ngayong araw ng Pasko, December 25, 2025. Sa pangalan pa rin po ni Kuya Angelo Palmones, magkarinigan po tayo hanggang alas 6 ng umaga. Dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas, ito po si Yuel Reyes. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Patuloy nyo pa rin po kaming napapanood at napapakinggan via 666 kHz sa Metro at Mega Manila. Yun din po sa 18 relay stations ng DZRH kasama ang radyo natin FM station sa buong Pilipinas
at DZRH TV na napapanood sa higit 1,000 cable operators sa buong Pilipinas. Pagpapatuloy ng ating mga balita, iniimbestigahan na ng Land Transportation Office ang isa pang insidente ng road rage sa gitna ng matinding traffic. Batay sa video na kumalat sa social media, makikitang nauwi sa pisikalan ng pagtatalo ng mga driver ng nasa 4 na sasakyan. Sa ngayon ay wala pang impormasyon ng LTO hinggil sa lokasyon ng pinangyarihan ng insidente. Gayon din ang ugat ng naturang iringan. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, hindi nahagip sa video ang plate numbers ng mga sangkot na sasakyan. Gayunman, sinisikap niya nilang matrack ang mga ito para maisyuhan na ng show cause order ang drivers at registered owners. Paalala naman nila Lacanilao sa mga motorista, manatiling kalmado lalo na sa gitna ng daan. Umarangkada na ang makabagong AI-powered mobile command center ng LTO sa North Luzon Expressway at NLEX o NLEX at South Luzon Expressway o SLEX. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, ang pasilidad ang aagapay sa mga motorista na bumibiyahe sa kasagsagan ng Kapaskuhan at pagdiriwang ng bagong taon. Mahalagaan niya ang paggamit ng command center na may kakayahang magsuri ng mga dumaraang sasakyan sa pamamagitan ng mga modernong CCTV. Sa pamamagitan din ito, madaling matutukoy ang mga insidente sa kalsada gaya ng road crash at road rage at naipaabot agad ang impormasyon sa mga kinaukulan kinaukulang unit ng LTO para sa agarang aksyon. Kasama na natin si Miss Lori De La Cruz ng DOST Pag-asa. Miss Lori, magandang umaga. Happy holidays po sa Pag-asa. Yes po, good morning sir at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Patuloy pa rin makakaranas ng mga pag-ulan ang Cagayan, Batanes, Isabela, Aurora, Quezon, maging sa Kalinga at Apayao. Yan ay dulot ng Northeast Luzon o Arihan. At sa Batala, maliban sa mga pag-ulan na yan, ay asahan din natin ang malamig na panahon doon na dulot ng amihan. Dito naman sa Bicol Region at Northern Samar, asahan din natin ang maulang panahon sa araw na ito, dulot naman ng easterlies. Kaya saan man ang lakad natin sa araw na ito, ay huwag kong kalimutang magdala ng mga pananggalang sa ulan. Samantala sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa, generally ay okay naman o magandang panahon naman ang naasahan sa araw na ito, although hindi natin nanalis yung chance ng mga panandalian at biglaang pagbuhos ng ulan, mga mahihinang pag-ulan. Pero maliban dyan, wala tayong inaasahang malawak ang pag-ulan. Wala rin tayong bagyo na minomonitor ngayon sa loob ng ating area of responsibility. Yan ang latest mula sa Pag-asa. Ito po si Lori De La Cruz. Maraming salamat, Miss Lori De La Cruz ng DOST Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! 5:07. Na oras na para tayo po mag-ultabayo. Pero sabi nga po ng mga dalubhasa, 1 oras bago matulog, 2 kapsula, mas i-enjoy natin ang mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactestrin plasma. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial sa Japan, hindi po testimonial, hindi mga kwentong kutsero, kundi human clinical trial. Ang bawat kapsula ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactestrin plasma. Kaya po napaka-potent po nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC. Yung plasmacytoid dendritic cell at yan po naman ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Itinataboy ang mga toxin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Nakatutulong ang ultabayo para ma-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pag magandang tulog, kompletong tulog, may panlaban tayo sa puyat, pagod at stress. Ilan lamang yan sa mga benepisyo po ng ultabayo. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, po pwede ho kayong mag-text sa 0931-033-2871. May mga medical experts ho tayo nag-standby dyan. Lalong-lalo na yung mga senior citizen na meron pong mga maintenance medicine at medyo may pag-aagam, magtanong ho tayo sa mga medical experts dyan. Ang ultabayo po ay registrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Ito po ay available sa Southstar Drug, Mercury Drug, HB1 Plus Pharmacy, John's Pharmacy, Mesco Drug at Curamed. Ayan At para nga pala doon sa mga bibili ng isang box ng ultabayo postbiotic, yung 30 capsules sa alinmang Mercury Drug Store sa buong bansa, makakakuha nga ng free 100 pesos Mercury Drug gift certificate. Promo runs from August 1, 2025 to July 31, 2026 only. Per DOH FDA CFRR permit number 0981 series of 2025. Mahalagang paalala ang ultabayo, hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
Number 1. Wrinkles, humihina ang kalamnan, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB, pampalakas po ng muscles, yung glucosa green, para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw ug maayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw at maligayang Pasko sa inyong lahat. Tuwing Pasko ay binabalot ang ating mga puso ng mga biyaya na hatid sa atin ng kapanganakan ni Jesus. Ngunit paano ba natin mas mapapasaya ang ating selebrasyon sa harap ng samot-saring mga hamon sa ating buhay? Mga kababayan, magiging mas makabuluhan ang Pasko kung ibabahagi natin ang mga biyaya ng Diyos sa ating kapwa, lalo na sa mga nahihirapan sa buhay, mga may karamdaman, mga ulila at walang tahanan, mga biktima ng sakuna at karahasan, at mga sektor na dumaranas ng kapabayaan. Sa kagandahan ng ating loob, nagmumula ang pag-asa at katatagan ng loob at pananampalataya. At ito ang gagabay at magpapalakas sa atin bilang mga individual, bilang mga pamilya, at bilang isang bansa. Hangad ko ang inyong kaligayahan kasama ang inyong mga kapamilya at mahal sa buhay. Lagi din nating ipagdasal ang biyaya ng kapayapaan at katatagan ng ating minamahal na bansa. Tandaan po natin na ang pusong nagpapasalamat ay mapagbigay, mapagmahal, mapagpatawad. Mula sa kaibuturan ng aking puso, malipayong Pasko kaninyong tanan. Mahalin natin ang Pilipinas para sa Diyos sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran. Mensahe ni Vice President Sara Duterte ngayong araw ng Pasko. Maganda umaga, Pilipinas! Oras natin alas 5:18. Mamaya tunghayan naman natin ng mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos, ang kanilahong Christmas message. Samantala, good news naman sa mga commuter. Libre ang sakay sa Philippine National Railways o PNR ngayong araw ng Pasko, December 25. Ayon sa pamunuan ng PNR, layunin ng libreng biyahe na gawing mas maginhawa ang pag-uwi, pamamasyal at pagsasama-sama ng mga pamilya ngayong Kapaskuhan. Magsisimula ang first trip ng libreng sakay Panaga patungong Lupi Viejo 4:29 ng umaga, habang 6:23 AM naman na magsisimula ang biyahe mula Lupi Viejo patungong Naga. Pinapayuhan ng publiko na planuhin na maaga ang kanilang biyahe at dumating sa istasyon ng mas maaga. Samantala ho, libre din ang sakay ngayong araw para sa lahat na ng mga mananakay ng tren ng LRT1, LRT2 at MRT3. Hindi na kailangan na kung saan sektor manggaling. Basta ho, libre ang pagsakay ngayong araw. Kahapon yung uniform personnel, pero ngayon po ay free for all na. Ang handog ng Department of Transportation para sa huling araw ng 12 Days of Christmas. Samantala ho, meron pang kulang-kulang 40 minuto bago ho magkaroon ng bayad sa mga expressway. Kaya sulit-sulitin nyo na ho. 40 minuto na lamang ay natin na masusulit ito hong libreng toll. Lalo na ho dito sa Cavitex na napakaluwag kanina.
Alas 5:20 ho ang ating oras, nagsimula na ang concrete reblocking sa EDSA kagabi, December 24. Bahagi ito ng EDSA Rehabilitation Project ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Ayon sa DPWH, 24/7 na magiging rehabilitasyon ng EDSA simula kagabi hanggang sa susunod na taon, January 5, 2026. Tuloy naman ang operasyon ng EDSA Bus Carousel kahit sarado ang bus lane. Samantala, pansamantalang isasara ang Kamuning Southbound Busway Station simula December 27 hanggang 28 para bigyan daan ang installation works ng bagong Kamuning Footbridge. Sa abiso ng Department of Transportation, ipatutupad ang full road closure mula alauna ng madaling araw ng December 27 hanggang alas 4 ng umaga ng December 28. Kaugnay nito, hindi muna daraan sa Kamuning Southbound Busway Station ang mga EDSA bus sa nabanggit na mga oras. Abiso ng DOTR sa mga commuter, sumakay o bumaba na lamang muna sa Quezon Avenue o malapit sa NEPA Q-Mart stations. Ang bagong Kamuning Footbridge ang papalit sa binansagang Mount Kamuning at target itong matapos ngayong buwan. 21 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga, inaasahang tataas ang sahod ng mga kasambahay sa Metro Manila sa susunod na taon. Ito matapos magtakda ng pagdinig ang Wage Board para sa kanilang minimum wage determination. Ayon sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board, inimbitahan ng mga interesadong grupo na dumalo sa public hearing na gaganapin sa January 12, 2026 sa Philippine Trade Training Center Building sa Pasay City. Sa kasalukuyan tumatanggap ng 7,000 piso na buwanang sahod ang mga domestic worker o mga kasambahay sa Metro Manila. Huling ipinatupad ang wage order para sa kanilang aumento sa sahod noong January 4, 2025. Samantala, sinabi ng National Wages and Productivity Commission na simula Enero 2026, makatatanggap ng mas mataas na sahod ang mga minimum wage earners sa Caraga, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Cordillera Autonomous Region. 5:23, pinabulaanan ng Department of Education ang kumakalat na balita online na tatanggalin na ang grade 11 at 12 sa Hunyo ng susunod na taon. Fake news! Ayon ho sa DepEd, walang katotohanan ang naturang impormasyon. Kaugnay nito, pinaalalahanan ng kagawaran ng publiko na maging kritikal sa mga nababasa sa social media at iwasan ang pag-follow sa mga page na nagpapakalat ng fake news. Mas mainam anyang magtiwala lamang sa opisyal na account ng DepEd para sa lehitimong mga anunsyo. Nagbabala naman ang Climate Conflict Action Asia o CCAA sa patuloy na banta sa seguridad ng Dawla Islamiyah o Islamic State of Iraq and Syria o ISIS sa Pilipinas. Ayon sa CCAA, bagamat malaki ang nabawas sa kakayahan ng Dawla Islamiyah dahil sa malawakang operasyon ng militar sa bansa simula noong 2007 Marawi Siege, baka 2017 Marawi Siege, may mga senyales na nananatiling aktibo ito. Ibig sabihin, humina lamang ang pwersa ng nasabing grupo, ngunit hindi tuluyang nawala. Kasunod ito ng malagim na Bondi Beach shooting sa Sydney, Australia, kung saan halos isang buwan umanong nanatili sa Pilipinas ang mag-amang sospek bago ang isinagawang pamamaril. Una namang nanindigan ng Malacanang na hindi ISIS training hotspot ang Pilipinas, kaugnay ng ulat na sa bansa umano nagsanay ang nasa likod ng nasabing pamamaril sa Bondi Beach. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! Eto na, pagkakaroon ng malasakit at pagiging bukas palad sa mga nangangailangan. Mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Pasko. Detalye ng balita, RH14, Ms. Let Narciso. Ms. Let. Yuel, sa isa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Sambayan ng Pilipino sa pagdiriwang ng Pasko. Sa kanyang Christmas message, nagpaabot ng pagbati ang Pangulo sa lahat sa panahon ng pagsilang ni Jesus. Hangad nitong maging maligaya at makabuluhan ang selebrasyon ng bawat pamilya at magkakaibigan. Nanawagan naman si Pangulong Marcos na huwag sanang kalimutan ang mga kababayang nangangailangan ng malasakit at maging bukas palad sa may hirap,
may sakit at mga biktima ng kalamidad. Gaya ni Jesus na naghatid ng kaligtasan, nawa daw ay magawa ring magbahagi ng bawat isa ng kabutihan, kasiyahan at biyaya sa kapwa, lalo na sa mga bata sa panahong ito. Dasal ng Pangulo na matupad ang hiling ng bawat isa at manaig ang pag-ibig sa bawat pamilya at komunidad ngayong Kapaskuhan at sa mga darating pang taon. Ito si Left Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Miss Let, baka may mga babatiin ka dyan kasama sa iyong sambahayan. Sa aking pamilya sa Mindoro. Ayan. Narciso family sa Katiningan, Socorro Oriental, Mindoro. Merry Christmas, Yuel. Maraming salamat, Miss Let. Happy holidays din. At ang sipag, ang aga-aga natin nakasama si Miss Let. Maraming salamat, RH14, Miss Let Narciso. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:26, babalikan natin ang ilan pang mga balita dito pa rin sa Magandang Umaga Pilipinas. Patuloy niyo pong nakakasama sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones. Ito po si Yuel Reyes. Muli oras natin, alas 5:26 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Number 1. Mga misis, sa may araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho abay dalyan sa germ sa katawan nila? Para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Pad Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampanambot ang kutis sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yung subukan ng Shield Pad Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Healthy Minute hatid sa inyo ng MX3. Hi, this is Dr. Edwin Bien. Kumusta po kayong lahat? At malupit ang mantsa, all you need is pride. Ba't pampahirapan ang self sa pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa Triple Stay Away formula, tanggal na matitindi mantsa based on test at chocolate, modern salmon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Good morning sa mga naka-tune in sa atin na maaga pa rin gumising kahit na nag-Noche Buena ho kagabi. Miss Evan lang ang ating suki mula sa Las Vegas. Magandang umaga po sa inyo. Gayon din kay Antonio Carrasco, Nixon Aguilar ng San Pedro, Laguna. Michael Andrew Castro, magandang umaga po. At kay Melvin Kabatu, good morning po, good morning. At sa mga nagpadala ng kanilang mga mensahe via text message at sa iba't iba pang kaparaanan, maraming salamat po. Happy holidays po sa inyong lahat. Ngayong araw po ay pista opisyal. Ulitin lamang natin yung mga libre ngayong araw para ho mapakinabangan ng ating naman mga kababayan doon po sa linya ng LRT1, LRT2, LRT3. Lahat ho tayo mga commuter ay libre. Samantala sa mga expressway naman, sa lahat ho ng expressway tama no, ng SMC at ng Metro Pacific Tollway ay libre hanggang alas 6. So meron na lang kulang-kulang 20 minutos bago ho ma-enjoy yung bago matapos ma-enjoy. Ilang minuto na lamang kaya sulit-sulitin na natin. Daan na lang pabalik-balik para masulit. Oras natin alas 5:34 ng umaga. Magandang umaga, Pilipinas! Mayorya ng mga Pilipino ang umaasang magiging masaya ang kanilang Pasko ngayong taon.
Sa resulta ng Social Weather Station Survey, 68% sa 1,200 respondents na may edad 18 o pataas ang naniniwalang magiging happy sila ngayong araw. Mas mataas ito ng 3% kumpara sa 65% na naitala noong nakaraang taon. Marami rin na nagsabing nagpapasalamat sila sa magandang kalusugan, pamilya at buhay ngayong 2025, habang nasa 7% naman na nagsabing magiging malungkot ito. Isinagawa ang nasabing survey mula November 24 hanggang November 30. Makatatanggap naman ng 200% o double pay ang mga empleyado sa pribadong sektor na papasok sa trabaho ngayong December 25, araw ng Pasko. Sa abiso ng Department of Labor and Employment o DOLE, Secretary Benny Laguesma, ang mga empleyadong magtatrabaho sa regular holiday ay dapat tumanggap ng dobleng sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. Kung lalampas naman sa 8 oras ng trabaho sa araw na ito, makatatanggap ng karagdagang 30% ng hourly rate ang empleyado. Samantala, may dagdag pang 30% sa 200% na basic wage kung ito'y natapat sa rest day ng manggagawa. Para naman sa mga hindi papasok sa araw na ito, sila'y tatanggap pa rin ng 100% ng kanilang sahod basta't pumasok o hindi, o di kaya'y naka-leave with pay sa araw bago ang holiday. Ang araw ng Kapaskuhan, December 25, ay deklaradong regular holiday taon-taon para bigyan daan ng mga Pilipino na ipagdiwang ang kaarawan ni Hesukristo kasama ang kanilang mahal sa buhay. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Pinaalalahanan naman ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang publiko na maging simbolo ng kabutihan at pag-asa at alalahanin ang mga nangangailangan ngayong araw ng Kapaskuhan. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, ang Pasko ay panahon ng pagtitipon para ipagdiwang ang kapanganakan ni Hesukristo, pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng natanggap na biyaya at sulitin ang oras kasama ang mga mahal sa buhay. Umaasa rin ang Pangulo na matutupad ang mga kahilingan ng mga Pilipino at patuloy na mangingibabaw ang pagmamahalan at kabutihan sa bawat tahanan at komunidad. Git ng Presidente sa pagdiriwang ng Pasko ay sana'y huwag kalimutan ang mga higit na nangangailangan, partikular ang may hirap, mga may sakit at mga tinamaan ng kalamidad ngayong taon. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5:37, walang opisyal ng gobyerno na umalis ng bansa na namataan sa Ninoy Aquino International Airport ngayong holiday season. Ayon sa NAIA personnel, wala silang nakitang opisyal sa paliparan, hindi gaya noong nakalipas na taon kung saan ilang politiko at kanilang mga pamilya ang namataan sa NAIA na patungo sa Singapore, Hong Kong, Europe at United States. Ano yung iba, nakaalis na ng mga Samantala, nagsagawa naman ng simpleng Christmas message o Christmas party ang mga tauhan ng Bureau of Immigration o BI kahapon tulad ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, ang ibang BI personnel ay dumalo lang virtually bilang pakikiisa sa kanilang hanap at pagpapakita ng kanilang commitment sa serbisyo publiko. Magandang umaga! Magandang umaga, Pilipinas! Game the game naman ang sinagot ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga nakatutuwang tanong ng netizens hinggil sa mga tradisyon tuwing Pasko. Kabilang dito ang exchange gift, potluck at pamimigay ng pamasko ng mga ninong at ninang. Kasabay nito, nagpaalala rin ng Pangulo sa publiko na kumain lamang ng sakto ngayong kaliwat kanan ng mga handaan, lalo pat mataas ang kaso ng heart attack tuwing ganitong panahon dahil sa dami ng kinakain na matamis at matataba at maalat. Tungkol naman sa kanilang Christmas wish, pabirong sinabi ng first couple na gusto na nilang magkaapo. Kami naman ang magtatanong. Ang lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung 3 anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Tama yan, honey. Sana all. Yan ang Christmas wish ko. Wala kayong mabola, no?
Alas 5:39 ho ang ating oras. Nagpaabot naman ang pagbati ngayong Kapaskuhan ang Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP. Sa mensahe ni CBCP President at Lipa Archbishop Gilbert Garcera, wag umanong mawalan Huwag umanong mawala ng pag-asa ang mga Pilipino sa kabila ng mga pagsubok sa buhay. Paliwanag pa ng CBCP President, sa gitna ng mga digmaan at kaguluhan sa mundo, ang Pasko ay paalala upang maging mapagpasalamat at manatiling nagkakaisa bilang isang komunidad ng Diyos. Nanawagan din ang CBCP President ng taimtim na panalangin para sa kapayapaan at pagkakaisa sa bansa. Sabi pa nito, ang pagsilang ni Hesukristo ay katuparan ng pangako ng Diyos at patunay na hindi siya nananatiling malayo sa tao, kundi lumalapit upang ibalik ang mabuting ugnayan sa Kanya. Ng CBCP President ay si Lipa Archbishop Gilbert Garcera. Mensahe mula sa CBCP. Nasa 14,600 kapulisan naman ang ipinakalat sa Metro Manila para tiyakin ang seguridad ngayong holiday season. Ayon kay Metro Manila Police Spokesperson Major Hazel Asilo, sa ngayon ay wala pa silang namumonitor na anumang major incident. Git ni Asilo, maagang nagsagawa ng inspeksyon si Police Chief Major General Anthony Aberin sa PITX at mga bus terminal sa Cubao, Quezon City. Base sa huling datos, higit sa 1 milyong biyahero na dumagsa sa PITX para sa Pasko at Bagong Taon. Tiniyak naman ng Department of National Defense o DND na handa itong tumugon sa anumang insidente sa buong bansa kahit pa may holiday break. Ayon kay Defense Secretary Gilbert Teodoro, mananatiling alerto ang DND laban sa lahat ng uri ng banta, maging ito man ay dulot ng kalikasan o gawa ng tao. Nagpasalamat din si Teodoro sa lahat ng mga nagbabantay at nagsasakripisyo upang mapanatiling ligtas ang publiko at tiniyak na patuloy na alagaan ng pamahalaan ang kanilang mga pamilya, gayon din ang mga veterano. Dagdag pa ng kalihim, ipinagdarasal nila ang mga biktima ng mga kalamidad ngayong taon sa loob man o labas ng bansa at nangangako mas paigtingin ang mga hakbang upang maiwasan ang pag-uulit ng mga ganitong trahedya. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:42. Number 1. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po ito at itinanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpo-produce na sila ng high-end, mataas na uri po ng cacao beans pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants ang Tangerine Chocolate. I-check po niyo sa tangerinechocolate.ph. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global dahil tinulungan po ito ng DOST at ng DTI. Sabi po ni Dr. Helen Tan, ang Tangerine Chocolate ay 100% gawang atin, kaya dapat nating ipagmalaki at tangkilikin. Tangerine Chocolate 100% gawang Pinoy. Champion presents Real Talk sa Labahan. Nani! Laban sa mikrobyo, may dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay, meron po yung moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Ayun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga
mga kapadrona for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Raming Alcohol parang DZRH buk na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Raming Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Puntahan na natin ang ating Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent sa Barangay 93, Taft Avenue, Pasay City. Mula kay RH6 Sherwin Alfaro at ang ating word of the day ay maligayang Pasko. RH6 Sherwin Alfaro. Sherwin! Yes, sa Santa Yuel, magandang umaga at syempre sa mga naka-tune in pa rin sa DZRH, matakin mo dito sa mga palengke, dito sa Kaba ng Taft Avenue sa Barangay 93. And na-tsempohan natin itong si Tita, pangalan nyo? Rosana Tobite. Na ready na magbigay ng kanyang pamasko sa kanyang mga inaanak. Tignan mo naman, ang aga-aga nakapostura. Anong ginagawa nyo dito sa palengke? Bibili lang po ako ng kalamte, ng tukay ko. Bibili lang ng kalamansi pero naka-tune in sa DZRH? Yes. O palagi kayo naka-tune in sa DZRH? Yes, sir. At sino pa rito mga announcer sa umaga? Yuel Reyes. Si Yuel Reyes! Ang pero mo, eto, may pamasko ka galing kay Yuel, 1,000 pesos! Thank you, salamat po. Aligagas ko. Happy holidays po galing sa DZRH. Biruin mo yun, no? Na bibili lang ng kalamansi. Di ba? Napamaskuhan. Bibili lang ng kalamansi. Biruin mo, nakaambon ka agad na pamaskong buena mano. Yes. At para makuha mo pa yung ating mini component, kailangan masagot mo yung ating word of the day, ate. Maligayang Pasko. Oh, hindi pa pala namin na ito ng pangalan mo ulit. Rosana Tobite. Ayan, si Ate Rosana. Si Ate Rosana, ang ating word of the day ay... Maligayang Pasko. Yun! Mini component. At syempre meron ka rin DZRH t-shirt. At syempre meron ka rin DZRH siksik, liklik, umaapaw na Noche Buena at Medyo Noche Basket. At hindi lang yan, meron ka rin matatanggap na pinakamalaki, pinakamabango, pinakapulang-pula at ang pinakabago na Pride Detergent Powder Korean Strawberry Bloom with Stain Away Formula. 2 kilo yan, Ate Rosana. Tingnan mo, katerno mo yung ating Pride. Pride? Pulang-pula, oh. Magiging Koreana na dahil pulang-pula siya ngayon. Oo, hindi ka na kailangan magpunta ng Korea. Magiging Koreana ka na. Gamitin mo lang ang Pride Detergent. Yes, ang saya-saya. Maligayang Pasko. Pati mo yung mga mahal mo sa buhay. Binabati ko po ang aking asawa at mga anak ko dito sa Barangay 186, ang aking mga kapatid at nanay ko. Carlota Cese. Okay. Ang maligayang Pasko. Maligayang Pasko. O mamaya, meron ka nang napang bigay sa mga inaanak. Salamat po. Ang tabihan yung sininang Rosana dahil siya naman ang mamamahagi mamaya. Kaya sa ating mga nakatune in palagi sa DZRH, bakit ang susunod dating winner sa DZRH, Pasko Panalo promo kasama ang Pride Detergent. Aris number 6, Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Merry Christmas! Merry Christmas! Maligayang Pasko sa lahat. Salamat sa DZRH. Maraming salamat po dyan sa team natin sa Barangay 93 Taft Avenue, Pasay City. Kuti-kuti-tap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinong-sinong, koronahan mo pa ng panaran. Pitay natin, lemon risk sa sabuhita, habang lalong tumarami. Regalo mo'y dagdagan. Kumukuti-kuti-tap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin. Tumitibok-tibok, sumisinong-sinong, koronahan mo pa ng palaran. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga,
Pilipinas. 8 minuto bago alas 6 ng umaga. Number 1. Nananakit na ba ang inyong mga kasukasuan? Nagkaka-wrinkles, humihina ang kalamnan? Aba, epekto ho yan ng pagtanda. Ipinakikilala po ang Ultaplex, isang health drink mula po sa lumikha ng Ultabio backed by Japanese technology. Ang Ultaplex ay meron pong HCG complex, yung hydrolyzed marine collagen para sa skin at joints, yung HMB pampalakas po ng muscles, yung glucosa green para naman sa ginhawa ng kasukasuan. Available po ang Ultaplex in coffee with stevia o dili kaya powdered drink mix. Kayang bawiin ang galaw, sigla at ganda with proper diet and exercise. Hanapin po ito sa Shopee, Lazada at ultabayo.shop. Ang Ultaplex ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kinis na niya. In fairness, with a corncob pipe and a button nose, eyes made out of coal. Frosty the Snowman is a fairy tale, they say. He was made of snow, but the children know that he came to life one day. There must have been some magic in that old silk hat they found. For when they placed it on his head, he began to dance around. The Frosty the Snowman was as live as he could be. Good morning ho, good morning, good morning. 4 na minuto na lang at alas 6 na ng umaga. Kayo pa rin ho ay patuloy na nakatutok dito po sa Magandang Umaga Pilipinas. Sa pangalan ni Kuya Angelo Palmones, ito po si Yuel Reyes. Habol lang natin yung ilan ho natin mga pagbate bago ang bago tayo mag-extra ngayon hong araw ng Thursday, araw ho ng Pasko, December 25. Magandang umaga kay Benjamin Santos, gayon din kay Raul Tulod-Olonan ng Cainta Rizal. Happy holidays po sa inyo at sa buong sangbahayan. Gayon din kay Dim Caballo. Good morning po. Gayon din kay Berto Pugo ng Tondo, Maynila. Henry Dolohan ng Zambales. Joven Garcia, good morning. Happy holidays po sa inyo. At sa mga nagpapadala rin sa atin, hindi ko makita yung ating text message. Pero pwede po kayong magpadala pa rin ng inyong mga mensahe sa ating text line. Hindi ko man yan mabasa ngayon, ay babasahin ho yan ng ating mga susunod na anchors. Ay nga ngayong December 25, isa rin sa mga pinaka-inaabangan ay ang mga pelikulang kalahok sa 51st pala, Metro Manila Film Festival. At ang awards night nga yan ay kasado na raw sa December 27. Alamin natin ang update, showbiz update mula kay Tita Gorgie Rula. Tita Gorgie. Kasado na ang 51st Metro Manila Film Festival na magsisimula na ngayong araw ng Pasko. 8 pelikulang kalahok ang mapapanood ngayon sa mga sinihan. Ang 8 ito ay ang mga sumusunod: Call Me Mother ni na Vice Ganda at Nadine Lustre, Manila's Finest ni Piolo Pascual, Love You So Bad ni na Bianca De Vera, Will Ashley at Dustin Yu, ang Reconnect ni Gerald Anderson at ng mag-asawang Carmina Villaruel at Zoren Legaspi, Anne Mary ni na Angelica Panganiban at Sanjo Marudo, ang Imperfect ng mga persons with Down syndrome at ang Bar Boys After School ni na Carlo Aquino, Rocco Nasino, Enzo Pineda at Kian Cipriano, at ang Shake, Rattle and Roll na Evil Origins ng Regal na 3 episodes ang kwento rito. May kanya-kanya na silang mga pelikulang inaabangan at marami ang humuhulang. Mangunguna na naman sa takilya ang pelikula ni Vice Ganda, pero pagkatapos ng awards night dito sa December 27 ay maaring mabago depende kung aling pelikula ang hahakot ng maraming awards.
Ang awards night pala ay gaganapin sa Dusit Hotel. In-announce na rin ng MMFF Executive Committee na tuloy na ang Manila International Film Festival na gaganapin sa Dubai sa January 3 hanggang 10. Dadalhin doon ang lahat ng mga entries para mapanood ng mga kababayan natin doon sa Dubai. Dadaluhan din ito ng mga artistang kasali sa 8 pelikulang entries. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tita Gorgie. Pabatiin muna natin yung kasama natin dito ang technician. Kanina pa rin to naka-duty, hating gabi pa, no? Si Paring Ray Taladro. Paring Ray, go ahead. Batiin mo na. Sinong minamahal mo sa buhay ang babatiin mo ngayon? Binabati ko nga pala yung mga mahal ko sa buhay. Parang pang-undas naman. Hindi ka ba masaya ngayong Pasko? Kanina ang lulungkot ng piniplay mo sa akin. Oo, medyo ano kasi. Malungkot, malamig ang Pasko, ganun. Pasko kasi naalala ko yung mother ko na sumakabilang buhay na. Yung lagi mong kasama tuwing nagdiriwang. Yes. Iba yung Pasko pag wala na yung magulang. Oo, tama. Medyo kahit na pamilyado ka na, bumabalik-balik pa rin talaga. Andiyan pa rin. Saya pag nandun yung magulang mo. Binabati ko nga pala yung mga relatives ko dyan sa Occidental Mindoro, sa may Kalintaan, Iriron. Yung most especially yung Dantayana and Ismael family dyan sa Kalintaan, Iriron. Merry Christmas sa inyo. Dito pa ako, naka-duty. Pauwi na. Sa family ko, sa anak ko, pauwi na si Daddy. Sorry, hindi tayo magkasama ng salubong dahil gawa ng tawag ng pangangailangan. Yun lang pa. Emotional si Paring Ray dito. Happy Christmas at holiday sa iyong buong pamilya. Uwi ka ngayon sa Tondo lang, no? Yes. Ako sa mag-ina ko. Yan. Pwede na. Maraming salamat. Si Paring Ray Taladro po ang aming kasama technician dito na naka-duty. Kasama natin sumalubong sa Pasko ho kanina. Oras po natin alas 6:01 ng umaga. Sa simula ho ngayon hanggang sa mga susunod po na araw, huwag kayong magtataka dahil mga bagong lumang mukha po ang inyo munang makikita sa atin hong mga programa dahil ang atin hong munang mga DZRH anchors ay nagpapalamig lang ng onte. Bukod kay Paring Ray, binabati daw ni Kuyang Francis Cuaco namin dito, si Strawberry Lopez. Good morning daw sa'yo. 6:02 po ang ating oras. Bago lang tayo magpaalam, basahin muna natin. Maganda yung update. Maganda ho yung mensahe ng Catholic Bishop Conference of the Philippines ni Lipa Archbishop Gilbert Garcera na huwag mawala ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, anuman ang mga napagdaanan ngayong taon. Napakaraming struggles ng bawat isa, lalo na hindi natin alam yung pinagdadaanan ng ibang tao at marami rin sa mga nagre-reunion ngayon. Ang laging ang paalala ay maging gentle sa mga ibo-brought up na topic. Kaya enjoy ho sa lahat ng mga may lakad pa ngayon, sa mga pupunta pa sa kanilang mga gatherings at reunion. Basahin muna natin sa RHTV yung verse tungkol ho dun sa mula sa aklat ng Juan 15:12 hanggang 13. Ito ang aking utos na kayo'y mangag-ibigan sa isa't isa na gaya ng pag-ibig ko sa inyo, walang may lalong dakilang pag-ibig kaysa rito na ibigay ng isang tao ang kanyang buhay dahil sa kanyang mga kaibigan. Mula po sa aklat ng Juan 15:12 hanggang 13 ang dating Biblia. Yan ho ang magandang mensahe na
maiwan ho sa atin sa pang-araw-araw. Hindi lang tuwing pinagdiriwang ang ganitong holiday, December 25, kundi nasa puso na nakaukit ho sa atin ang palaging mag-ibigan sa isa't isa. Kaya bago tayo mag-extra, go ahead RHTV. Babati lang kami ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Susunod na ang 2x2 at ang ACS Balita. Inyo pong nakasama. Ito po si Yuel Reyes, 6:04 ng umaga. Is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified.